Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Sas Rugando Sasot 43 minutes ago. Tungkol ito sa tanong ni Senator Lacson. Tinatanong ni Lacson, bakit ang laki ng allocation ng AX? Ito po yung ayuda, assistance, assistance to, basta, nakalimutan ko na. Increases, assistance to individuals in crisis situation. AX, ayuda ito. Tinatanong ni Lacson, bakit ang laki ng allocation ng AX sa Davao City last 2025 elections? BEX. So, bakit naman tinatanong ni Senator Lacson? Tinatanong ba niya dahil hindi niya alam ang sagot? O alam niya na ang sagot, kaya lang tinatanong niya para ma-dig up kung bakit at sino ang may kagagawan nito? Kasi sayang lang ang pundo eh. Ang alam ko nito, bilyones ang ayuda na bumuo sa Davao before election. Basta bilyones. Nakalimutan, may nabasa akong post. So, tinatanong ba ni Senator Lacson para ibunton na naman sa sisi sa mga Duterte yung laki ng AX? Sino bang nag-control ng ayuda funds before election? Duterte ba o ang administrasyon? I'm sure, hindi ang mga Duterte. Maalala ko tuloy, yung pahayag ni dating Secretary, Dole Secretary Silvestre Bello, na inoferan siya ng Pangulong Marcos Jr. ng 1 billion pesos para kumandidato siya sa Davao City para labanan si Congressman Sid Ungab. Kailang tinanggihan ni Secretary Bello dahil sabi niya, hindi ko pwedeng talikuran, hindi ako pwedeng mag-traidor kay PRRD. So, naniniwala ako sa ganitong pahayag ni dating Secretary Bello at ang nakikita ko, gusto nilang palugmukin, patumbahin, gusto nilang mawala na sa political limelight ang mga Duterte sa Davao. Kaya bago mag-eleksyon, March 11, kinidnap nila si PRRD, dinala sa DA, hoping na matatalo nila ang Duterte kung wala na si Tatay Digong doon. So, maliban sa pagkidnap kay PRRD ito, binuhusan nila talaga ng pundo. So, klaro na hindi Duterte ang nagmaniobra, hindi mga Duterte ang humawak sa malaking pundo ng ayuda ng AX at iba pa before the election. Ang administrasyon, yung kandidato ng administrasyon, sino? Mga Nograles. At ano ang resulta? Grabe. Mautak ang taga Davao. Bilib ako sa mga taga Davao. Pera, ibinigay. I don't know kung ibinigay lahat Baka mamaya mas maraming naiwan sa mga humawak ng pundo. I don't know. Kaya lang, tinanggap yung AX o ayuda, ang mga tao sa Davao bumoto pa rin kung sinong gusto nila. Kaya, landslide o tsunami. I think si Tatay Digong kahit nakakulong na, nasa 95% ang nakuha niyang boto. Ang kalaban niya, si Nograles. Nasa 5% o less than 5%. Ganon din. Lahat sila Congressman Pulong, yung anak ni Congressman Pulong, yung si Congressman Ungab, ganon din sa Vice Mayor, talagang it's a landslide win for Team Duterte in Davao. Despite itong kini-question ni Senator Lacson na bakit ang laki ng AX? Tinatanong pa ba yan? Kaya, depende sa
sa motive niyang pagtatanong, kung ang motive niya is bakit ganon ang nangyari sa Davao at tulig sa inya ngayon yung mga nag-release ng pondo, maganda. Huwag nyo namang siraan pa ang mga Duterte dahil wala silang kinalaman dyan sa AIC sa Davao. Magbasa tayo sa mga comments. The political blogger, sinagot na, support for Carco Nograles, hindi niya alam. Jake Cortez, dahil kay speaker po, maraming programa. Christian Custodio, salamat kay speaker, may AX. Ray Baldomar, sinisigaw ng isang representatives, kung wala si speaker, walang AX. Sino bang yung babaeng kongresista ata sa Luzon? Gemma Sia, namigay ba naman ng ayuda ang hindi empleyado ng gobyerno? Tanungin niya sila Carlo at Migs Nograles kung saan galing ang pera. Ano pa? Hasti Nonyesa, yes, itanong nyo po sa mga Nograles siblings. Fernando Soles, mahirap talaga bilhin yung boto ng taong may paninindigan. Correct. Ang mga taga Davao, naranasan na nila yung good governance ng mga Duterte. Kaya hindi mo yan talaga mabibili. Buhusan mo man ng trilyones. Ang tao, mautak na ngayon. Tanggap ang pera pagdating sa eleksyon. Botohan kung sino yung naramdaman nila na nagpakita ng malasakit sa kanila. At walang iba kundi ang mga Duterte. Taga Mindanao po ako. Palagi kaming namimisita sa Davao. Napakaayos po ang gobyerno. Nakakainggit nga. Sana tumira na lang kami sa Davao. Libre ang hospitalisasyon. Wow! Only in, of course, may mga ibang probinsya din na free. Kaya lang Davao ang nangunguna. Kahit hindi ka taga Davao, ma-hospital ka sa Davao, lumapit ka lang sa mga Duterte, libre ka. Yan po ang tatak Duterte. So, sabihin ninyo, masamang mga Duterte. Kaya, ang pag-asa ng bayan, pag-asa ng Pilipinas, yung makabalik ang isang Duterte sa Malacanang, malapit na po ang 2028. Konting tiis na lang, mga kapwa ko ka-DDS. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito ay pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos nilang tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. So mga ka-viewers, live ta karon, ako karon diri sa balay nga makita nimo nga trapal lang ang atop o ang dingding. So mo na gid ang hitsura sa ilang balay, trapal, ang dingding o ang atop. So luoy kayo ang kahimtang sa balay o sa tag-iya dito sa sulod. So atong sudlon para ano atong makita. So atong tanawon si Ante. Ayo. Oy. Oh, mayong puntag te. So mo ni ang kahimtang nila Ante diri sa sulod. So trapa lang ang ilang atop o apil pod ang ilang dingding. So trapa lang pod ang ilang dingding. So kung muulan, ulanan gid kay sila. So maupod na ang ilang lutuanan, ilang abuhan. So makita gid nimo nga luoy gid sila. So pila na ni katuig ang inyong balay Ante nga sa inyong pagpuyo diri sa inyong balay? Duha na may dere. So duha pa lang ni katuig ang ilang balay ni Ante. So trapa lang yod ang ilang dingding og ang ilang atop. So nakay anak te? Na 5. So 5. Estudyante ang duha. So pila na day mong edad te? 41. So 41 na si Ante. So asay mong bana day Ante? Lakaw. Ah, naglakaw. Wala. Nangita siya upang ginabuhian. So si Ante
lima ka buki ang anak ug mo nilang ilang balay. So subscribe ta mga ka-viewers ug salamat. Mat kay sa Ginoo nga naaragi nakadumdum sa among balay na Oo nga matabangan mo. kuan. Sige ante. Kung sana magpaning kamot. Wa Oo. gyud nga ana ra gid among payag balay. Sige ante, salamat.